kumusta ang iyong sitwasyon? Ikaw na isang lalaki. Kung sumagot po si Khalid, sabi niya, bikhairin. Sabi niya, mabuti naman. Alhamdulillah. At nagbigay po siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya sinabi na, Alhamdulillah. At tinanong din niya, tinanong ni Khalid, si Khalid, kayfa haluka? Anta. At kumusta ka naman? Ang anta, ibig sabihin ay ikaw. So pwede po natin lagyan ng anta kapag nagtatanong tayo ng kayfa haluka, anta, para siguraduhin na siya talaga yung tinatanong. Yung anta po dito ay takkid. Pagsigurado po natin sa nauna sa kanyang salitang kayfa haluka, anta. Sinigurado po na tinanong talaga niya si Khalid, at ikaw, ya Khalid, kumusta ka naman? At ang sinagot ni Khalid, sinagot niya, bikhairin, at mabuti rin, walhamdulillah. At nagbigay po din siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, alhamdulillah. Kaya natapos po natin ang unang conversation between two persons, dalawang lalaki. Ngayon, dito po tayo sa yung kanina po ay al-hamza ng first conversation sa letrang hamza. Ngayon dito po tayo sa first conversation sa letrang ba. Kay kanina ay dalawang lalaki, ngayon ay conversation na naman ng dalawang babae. So paano na naman kung dalawang babae ang magkakasalubong? Kung dalawang babae magkikita, dalawang babae ang mag-usap, ano ang kailangan nating baguhin? Ano ang kailangan baguhin kung ang second person or yung kausap natin ay isang babae? Ang instruction din natin ay gano'n. Ang or, ang pangalawa is tamir, wa'arid. Tingnan mo ng mabuti. Tapos, istamir, makinig ng mabuti, wa'arid. At ulitin lang. So kanina, sa itaas sa dalawang conversation para sa dalawang lalaki, after po ng class natin, pwede nyo po yung i-practice, pwede mo kayo maghanap ng iyong klase o magkilala kasama sa bahay at i-practice nyo po yung conversation kanina, yung nagbigay ng salam at tinanong ang pangalan at tinanong ang kalagayan. So dito po tayo ngayon sa conversation sa magitan ng dalawang babae. Ang unang babae, first person ay si Khawla at second person po ay si Khadija. Si Khawla ay nagpati siya yung unang bumati kay Khadija. Sabi niya, Assalamu alaikum. At mas mainam din na, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay? At sinabi ni Khadija, siya po ay sumagot na, Wa alaikum assalam. At the best, ituin natin, the best na pag-reply, pagsagot sa Assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagkatapos po nun ay nagpakilala ang si Khawla. Kaya siya yung unang nagpakilala kay Khadija. Sabi ni Khawla, Ismi Khawlatu. Ismi Khawlatu. Mas okay na. So ngayon dito, nalaman po natin ang kaibahan. Kapag babae po, isang babae ang tatanungin natin kung ano ang kanyang pangalan, yung fatha kanina na sa itaas, papalitan po natin ang kasra. Kung babae po ang tatanungin natin, kung isang babae lamang, mas okay. Mas okay. Ano ang iyong pangalan? Ikaw na isang babae. Sumagot po si Khadija. Sabi niya, Ismi Khadijatu. Ismi Khadijatu. Ang pangalan ko ay si Khadija. At nagtanong si Khawla, Kaifa haluki? Kaifa haluki? Dapat ay kinamisa. Naging kasra din po ang kaf dito. Naging kasra ang kaf dito sa haluki. Kung kanina po, isang lalaki tatanungin natin, kumusta ka? Kaifa haluka? Pero kung babae po, isang babae po ang ating tatanungin, Kaifa haluki? Na, kumusta ka? At sumagot po si Khadija, bikhairin. Mabuti naman, alhamdulillah. At nagbigay po siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi na, alhamdulillah. At kanya pong tinanong si Khawla, wa kaifa haluki anti? So pwede na po kung sasabihin lang natin, wa kaifa haluki, pwede na po yun. At pwede rin po kung lalagyan po natin ng anti. Panigurado na si Khawla talaga ang kanyang tinanong. Wa kaifa haluki anti? At ikaw, kumusta ka naman? At sumagot si Khawla, bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. So ang napansin po natin dito, una, ano po ang kanilang kaibahan?
sa pag-greet, pagsabi ng salam, wala pong kaibahan. So, pag-greet natin sa lalaki at babae, Assalamualaikum lang din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pero kapag magtatanong na po tayo ng pangalan, kung tatanungin po natin ng isang lalaki kung ano ba ang kanyang pangalan, sasabihin po natin, Mas Muka. Kung babae po, isang babae ang ating second person, isang babae ang ating tatanungin, sasabihin natin, Mas Muki. At ang pagsagot po, lalaki man or babae ang sasagot, wala pong pinagkaiba. Sasabihin mo lamang na ismi, halimbawa, ikaw na lalaki, halimbawa pangalan mo ay si Khalil, ang sasabihin mo ay ismi Khalil. Kung halimbawa ang pangalan mo ay si Khadija, ismi Khadija. So, based on my understanding is napapaloob dito yung way of tamang conversation ng mga kapatid nating Muslim. So, kung ano yung way of greetings nila. So, kung paano sila nagpapakilala, paano sila bumabati sa isa't isa. So isa sa mga likas na ugali ng mga Muslim is yung bago sila nagpapakilala is nandun yung magandang asal. So, sa boys and girls conversation is patungkol ito sa pagpapakilala. So, ang pagkakaiba lang nila is may tinatawag silang pangalan. So, dito sa babae, sa pag sinasabing pangalan is may tinatawag silang auntie, which is tumutukoy ito bilang isang babae. So, yun lang po.